Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Napakaganda po nung ating inawit. Truly, this amazing grace. Worthy is the Lamb. Habang naririnig ko yung thank you for the cross, Lord. Thank you for the nailed fierce hand. Kasi ito po yung ginawa ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. At ito pong itong text na ating pag-aaralan, ito po kasi yung pinahirapan ng Lord hanggang siya ay hatulan ng kamatayan. And yung ginawa ng yun po, malinaw naman po sa ating lahat bilang mga Kristiyano. Lahat po yun ay inialay niya para sa atin. Yan, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Hallelujah, Lord. Salamat sa isang araw na naman na mabibigyan ka namin ng mataas na papuri. And Lord, we believe na kanina pa lamang ay napangiti ka na po namin, Panginoon. Ay naniniwala kami na hindi ka papunta po sa araw na ito, Panginoon. Marami ka pong revelation at ituturo pa sa bawat isa sa amin, Panginoon. May this message, Panginoon, magkaroon po ng breakthrough sa buhay ng bawat isa. Lord, ikaw po ang aming nag-iisang guro. Lahat po kami ipawa mga estudyante mo lamang, Panginoon. Ikaw ang maghari. Ikaw ang manguna sa aming kalagitnaan, Panginoon. Itong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Naniniwala po ba tayo na 100% yung ginawang pagliligtas ng Lord sa atin? 100% nasa kamay po niya? Amen. Amen. Ako po mismo personally, dati pag nagtuturo ako sa evangelism, sabi ko 99% yung pagliligtas ng Lord sa atin, yung 1%, yun lang yung parte natin. Pero along the way nung pag-aaral, hindi pala, 100% ay nasa kamay po yun ng ating Panginoon. Pagkat yung 1% po nabanggit ko dati, yung pagtugon natin, siya pa rin po ang kumikilos. Sinabi sa Romans 3:10, pag binasa natin yun hanggang 18, wala ni isang humanap sa Diyos. Siya po ang humanap sa atin. Kaya 100% po yung pagliligtas na ginawa ng Lord. Sabi sa Hebrews, to the uttermost, yung ginawang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Kasi yung pagtugon natin doon sa panawagan niya, kumilos din muna siya. Sabi kanina, wala ni isang humanap sa Diyos. Siya po talaga yung humanap sa atin. Kaya 100% po, nasa kamay ng Diyos ang ating kaligtasan. So paano mawawala ang kaligtasan sa buhay ng isang Kristiyano? Intact po yun. Di po ba? At yun po yung ginawa ng Lord sa atin. 100% yung ginawa niyang pagliligtas sa atin. Kaya ang pamagat po ng mensahe ng Lord sa araw na ito ay Jesus takes it all. Kasi inako po niya lahat. At doon po natin, sa binasa po ng ating kapatid kanina, ito yung umpisa na tinanggap po niya lahat. Umpisa pa lamang to. Umpisa pa lamang to nung tatanggapin niya, yung daranasin niya na hirap, alang-alang sa atin. Ito yung time na siya ay kinakausap natapos na siyang kausapin ni Pilato. Jesus takes it all. So, ang pag-usapan po muna natin. What did Jesus receive sa kabila ng pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa atin? Ano ba yung mga bagay na sabihin natin na napala niya doon sa pag-aalay niya ng kanyang buhay sa atin? Ito lang po naman. He receives mockery, pains, insults, at humantong ako sa kamatayan. Nito doon sa ating binasa, yung minak siya, parang pinaglaruan, kumbaga, hinamak, ininsulto, pinaglaruan. Alam naman natin kung ano itong karakter ng mga Roman soldier. Ano to, tinatawag po silang parang mga asong ulol. Pag nakakaamoy ng dugo, lalong bumabangis. Ganun po ang mga Roman soldiers. And yun po yung sa kamay ng mga Roman soldiers na napakalalaking tao, yun ang naranasan ng ating Panginoon. Siya ay hinubaran, kinurunahan ng tinik, dinuraan, sinampal. Mga kapatid, naranasan ba natin ito? Along the way, dun sa ministry natin sa Lord. Siguro yung mga rejection, naranasan natin. But this, sa niranasan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung nakakaramdam tayo ng panghihina, nakakaramdam tayo ng sakit, saan man sa ating mga trabaho, o personal na pang-araw-araw na buhay natin, alalahanin natin ito mga kapatid.
Itong tagpo na ito, na kung saan tinanggap lahat ng Lord, He takes it all. Alang-alang po sa atin. Basahin po natin sa Matthew 27:28 to 30. They stripped him and put a scarlet robe on him. After twisting together a crown of thorns, they put it on his head. Ano yung minsan gustong-gusto natin po ng corona, ano? Koronang tinik. Are we willing na iputong sa ulo natin? Koronang tinik. Meron ba kaya? May magbo-volunteer ba? Ako po gusto kong makoronahan ng tinik. I think wala, ano po. Pero ang Panginoon po, gano'n ang ginawa sa Kanya. Ano pa yung ginawa? They put it in his head, on his head, and a reed on his right hand. They kneeled down before him and mocked him, saying, "Hail, King of the Jews!" They spat on him. Dinuraan po ang ating Panginoon. Yung pahiran ka ng laway, dirindiri ka na eh. Duraan ka pa. Pero tinanggap po lahat yun ng ating Panginoon. And took the reed and began to beat him on the head. Kapag tayo po, sino yung mga magulang na dito? Mga nanay, tatay na dito. Kapag po tayo namamalo, nung maliliit pa yung mga anak natin, saan po natin pinapalo? Mostly. Sa kamay. Si Precious minsan sa talampakan. Sa puwet. Ang Panginoon po sa ulo, kapatid. Sa ulo, pinalo. Mga kapatid, ilagay po natin na doon sa tagpo na yun, naroon tayo nanonood. Nakikita natin kung paano pinahirapan ng ating Panginoon. Para mas maramdaman natin, ganito pala yung naranasan ng Panginoon. Alang-alang sa akin. Alang-alang sa atin lahat. Yun dapat minsan internalize natin. Naaalala natin sa bawat oras ng ating buhay. Sabi nga, bago ka gumawa ng pagkakamali, isipin mo, yung ginawa ng Lord para sa akin, tapos ito yung igaganti ko sa Kanya. Ito yung gagawin ko kapalit ng lahat ng paghihirap niya sa akin. Bago tayo gumawa ng kamalian, mga kapatid, pag naalala natin yun, yung ginawa ng Lord, I believe, hindi na natin yung magagawa or malelesen man lamang yung mga ginagawa nating pagkakamali sa ating Panginoon. Hindi lamang po yun. Hindi lamang yan ang kanyang naranasan. Di po ba ang naaalala ko lagi sinasabi ng aking may bahay, hindi mo ako sinasaktan, pero yung kalooban ko naman. Minsan mo yung mga ganun po, no? Hindi nga tayo physical na nakakapanakit, pero by words, yung sa loob, mas masakit yun eh. Minsan nga, saktan mo na lang ako eh. Pero huwag mo lang akong pagsalitaan ng ganyan, para mo na rin akong pinatay. Ganon. Masakit. Mas masakit kapag mga salitang masasakit. Halimbawa, aray, yan, sugat. Yan ang masasakit. At marami pa pong iba. Sa Matthew 27:39 to 43, hindi lamang po yung mga ginawa sa kanya ng mga Roman soldiers, even yung mga high priest, yung mga eskriba na naroroon, ininsulto po ang ating Panginoon. Ito po ang sinabi sa kanya. And those passing by were hurling abuse at him, wagging their heads and saying, "You who are going to destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourselves." Di po ba nung along sa ministry niya, sinasabi niya yon sa Book of John, wasakin niyo ang templo, after 3 days mulo kong itatayo. Ang sabi doon, 46 years yata na yung ginuhugol para itayo yung templo na to, tapos within 3 days, wawasakin mo, bubuin mo, within 3 days. Sino ka? Yun po yung laging sinasabi ng ating Panginoon. At ito nga po, nung time na siya ay nakapako na sa krus ng Kalbaryo, yun yung sinasabi sa kanya. Ikaw ang magtatayo ng templo? Gawin mo. Bumaba ka dyan. If you are the Son of God, come down from the cross. Yun po ang sabi ng mga tao na naroroon. In the same way, the chief priests also, along with the scribes and the elders, were mocking him and saying, "He saved others, he cannot save himself." Kung nga naman po, no? Yan ba ang Diyos?
Kung tayo po kayo naroon sa pagkakataong ito, siguro may tendency na ganun din ang iisipin natin, ano? Kasi kung wala tayong faith, ganun talaga ang maiisipin natin sa ating Panginoon. He saved others, He cannot save Himself. He is the King of Israel. Let Him now come down from the cross, and we will believe in Him. Tingnan po natin yung yung itinuturo ng mundo. To see is to believe. Kaibahan doon sa itinuturo ng Biblia sa atin about sa ating pananampalataya. Ano sabi yung meaning ng faith sa Hebrews 11:1? Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, hindi po tayo to see is to believe. Ang itinuturo po ng Lord sa atin, believe and you will see. Maniwala ka muna. Maniwala ka muna sa mga sinasabi ko at maraming bagay pa na ipakikita ko. So, ganun po yung sinabi niya kay Nathaniel. Hindi lamang yan ang makikita mo. Kasi nung dineclare niya, siya nga yung Messiah. Siya nga yung anak ng kataas-taasang Diyos. Nung sabi niya kay Nathaniel, kay Bartolome, hindi lamang yan ang mararanasan mo. Ganun din po yung panawagan ng Lord sa atin. Kung sa mga pagkakataong ito may mga bagay pa tayong hindi naiintindihan, stay mga kapatid. Every time na mayroong pagkakataon, dumalo ka kapatid, mas marami ka pang matututunan. At lalo natin makikilala, magkakaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon. I know, sa pagkakataon ito, mayroon pang mga katanungan tayo, pero huwag natin gawing dahilan yun. May mga katanungan tayo na hindi nasasagot, huwag natin yung gawing dahilan para tayo lumayo sa piling ng ating Panginoon. Mas lalo tayo magsumiksik and be excited doon sa i-reveal ng Lord. Sa bawat ng oras ng buhay natin bilang isang Kristiyano. Bawat araw nakasama natin ang ating Panginoon. Hindi po tayo masisiro. Dahil ang buhay po ng isang Kristiyano ay win-win situation. Laging may tagumpay. Ano pa po yung sabi? Let God rescue him now. If he delights in him, for he said, I am the Son of God. Sinasabi niya na anak siya ng Diyos. Sige nga, ngayon niya patunayan yung pagiging anak na niya ng Diyos, bumaba siya sa krus, at kapag ka nangyari yon, maniniwala kami sa Kanya. But we are not the same. Hindi tayo katulad kung ano yung nasa isip nila. Dahil sa maraming pag-aaral, marami na pong itinuro ang Lord sa ating lahat. Mga kapatid, sa binasa po natin, sa magkasunod na verses na ating binasa, did we feel po ba yung bigat na naramdaman ng ating Panginoon? Nararamdaman po ba natin? Mga kapatid, habang binabasa po natin, ilagay po natin yung ating sarili. Para maramdaman natin, ganito pala kasakit yung dinanas ng aking Panginoon. Yung pag-iinsulto, hindi po ito normal mga kapatid. Hindi ito mild lamang. It is brutal, mga kapatid. Yung ginawa po sa ating Panginoon. Torture. Yung pong ginawa sa ating Panginoon. Nasabi nga po, para siyang karne na isinabit sa krus. Yung nababasa po natin, napapanood natin sa mga movie, di ba, kahit na may dugo na, kita pa rin yung kapugian no? Yung pagiging magandang lalaki, yung bumagal na po na Kristo. Pero hindi po yun ang naging itsura ng Panginoon. Sabi doon, basag ang panga, ikaw ba naman ang saksakin sa tagiliran? Ano ba bang itsura? Paluin ka sa ulo. Ano yung itsura ng tao na makikita natin? Yung suntok nga ni Pacquiao, hindi na maitsurahan yung kalaban, di po ba? Ito, mga malalaking tao yung umahataw sa kanya. Dito natin makikita, he never complained, kapatid. Hindi siya nagreklamo. Sa kabila nung naranasan niya, nahirap, hindi siya nagreklamo. And no bad words come out from his mouth. Ano po yung lumabas sa kanya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano yung itinuturo niya bago dumating itong tagpong love your enemy? Di po ba? Ang una nga, love your brothers as yourselves. Mga kapatid, kung yung sarili nating kapatid hindi natin kayang mahalin, paano mo mamahalin yung kaaway mo?
Does it make sense po ba, mga kapatid? Kung yung sarili nating kapatid natin sa pananampalataya, hindi natin kayang pag-alayan ng pagmamahal, paano yung mga kaaway natin na sinasabi natin? Yung mga tao sa labas na nais nating sharean, paano natin magagawa yan? Kaya ang sabi ng Lord, love your brother as yourself. Love your neighbor as yourselves. Then love yung enemy. Lahat po yun ginawa ng atin para tularan natin bilang kanyang mga anak. Hindi lamang po yun ang kanyang natanggap. Mockery, sakit, pasakit, hanggang magresulta po sa kamatayan. Maraming mga theory na ang namatay daw po sa cross ay hindi si Jesus. Si Judas daw po yun. Pinalitan. At hindi po tayo maniniwala. May mga biblical reference po tayo na nagpapatunay na ang Panginoong Jesus talaga yung namatay doon sa krus. Kasi kung ganun po, ihinto na natin itong ginagawa natin to. Pero ang katotohanan, meron po tayong mga verses at ang Panginoong Jesus po talaga yung namatay sa krus. Jesus received death. Sa Luke 23 verse 46, and Jesus crying out with a loud voice said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. Namatay po ang ating Panginoon. Hindi po totoo na kinuha siya doon at si Judas ang itinalit. Ang Lord po ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Sa John 19 verse 30, there when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. Nalalapit na naman po yung Holy Week. At alam natin, marami pa hanggang sa panahon ngayon, yung mga nagpapapako sa krus, ang tawag doon, nagpipinitensya, naghihiwa ng blade, pinapalo, habang umiinom ng gin, di ba? Para walang infection. Pero dito po, sa sinabi ng Lord sa verse na ito, sa John 19:30, it is finished. Kapag daw po ginagawa pa natin yon, para nating ipinapumuka sa Lord, Lord, kulang pa po yung ginawa mo. Kaya po ginagawa ito. Sabi ng Lord, it is finished. Tapos na. Sapat na yung dugo ko na tumigil sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon ng kaligtasan ang lahat ng tao. Pero, mayroong special grace. Ang sabi dun sa John 3:16, and whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Kung sino yung tatanggap at kikilala sa ating Panginoong Diyos bilang sariling Diyos sa tagapagligtas, yun yung makakatanggap ng special grace. He said, it is finished, and He bowed His head and gave up His spirit. Siya po ay namatay. Kaya mga kapatid, alam niyo po, may mga nababasa tayo, o maririnig tayo, mga tao na nagsasabi, God does not exist. Walang Diyos. O nagsasabi, hindi Diyos si Jesus Christ. Siya ay tao lamang. Mayroon po ba tayong naririnig o nakakausap personally na nagsasabi, walang Diyos, kapatid. God does not exist. Alam niyo po mga kapatid, ang naiisip ko, yung katotohanan na buhay ang isang tao, mayroong Diyos. Tapos ikaw, buhay ka, sasabihin mo, walang Diyos. Parang kung sinabi, wala akong buhay. Ang sabi sa 139 ng Psalms, you knit me together in my mother's womb. Sa tiyan ng aking ina, hinugis mo akong bata. I will praise you because I am fearfully and wonderfully made. Yung pagkakaroon po ng buhay sa sinapupunan ng isang ina, nasa kamay po ng Diyos yan, kapatid. Amen. Nasa kamay ng Diyos yan. And then may mga taong ganito. APC na po yan. They miss the point. They miss the blessing, mga kapatid. Sinasabi dito, or totally they don't believe in Jesus sa kabila ng ginawa ng Lord. They utter those words, yung mga bagay na kanilang nababanggit. Walang Diyos. They miss the point. They miss the blessings. But we, as His sons and daughters, enjoy it much, mga kapatid. Bakit? Because we believe by faith that Jesus Christ is our Lord and the only Savior.
Yun po yung pag-asa na pinangahawakan natin. Yun yung hope. Nasabi nga po doon sa pag-aaral sa Wednesday studies, 3 bagay yung isasaalang-alang natin doon sa ginawang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Yung kanyang kamatayan, resurrection, 4 pala. Yung kanyang ascension, at yung kanyang muling pagbabalik. Yun po yung palaging pinag-uusapan nga. Sabi ilang beses inuulit-ulit sa Biblia itong mga katagang ito. Kasi ito yung pag-asa ng mga Kristiyano hanggang sa ngayon po pinangahawakan natin. Kamatayan ng Panginoon, ulitin ko po, yung kanyang resurrection, yung muling pagkabuhay, yung pag-akyat niya sa langit, at yung ginagawa niya sa pagkakataong ito hanggang sa panahon natin ngayon, siya nag-i-intercede. Nasa kanan kamay po siya ng ating Ama. At siya laging humaharap sa ating Panginoon. Every time na nagkakasala ang bawat yung mga anak, at sinasabi ng Lord, charge it to me. Sagot ko yan. Kaya huwag po natin aabusuhin. Ganun naman pala, sagot pala naman ng Lord eh. Hindi po yun ang ibig sabihin. Inako na natin ng Lord, suklian naman natin ng pagmamahal sa pamamagitan din ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. So yun po yung naranasan ng ating Panginoon sa pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa atin. To whom did Jesus offer these things? Kanino po kaya inialay ng Lord? To all mankind. Amen. Sa atin pong lahat. Sa atin pong lahat inialay for you and me and to all of us. Ang sabi nga po, sabi doon sa for God so loved the world. Lahat po yun, walang itsapwera. Lahat ng tao na ipinanganak mula kay Adan hanggang sa kahuli-huli ang taong sisilang sa mundo, ang ating pong Panginoong Jesus ang magiging tagapagligtas. Nga lamang, mayroong common grace at mayroong special grace. At katulad po yan, sinabi niya hanggang John 3:16 hanggang 17, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. Sinabi rin po sa Romans 5:8, but God demonstrated His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa atin po. Lalo na tayo, kung ina-acknowledge natin na tayo, ang ating Panginoon, ang ating Ama, tayo kanyang mga anak, dapat po nating enjoyin yung pagliligtas ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi po dyan, the Lord Jesus did these things without any complaint. Nung po siya'y tinatanong ni Pilato, sa Matthew 27:12-14, and while he was being accused by the chief priests and elders, he did not answer. Then Pilate said to him, do you not hear how many things they testify against you? And he did not answer him with regard to even a single charge. So, the governor quite amazed. Wala man lang mga salita. Bakit po kaya? Bakit kaya hindi man lang, nung tinatanong ang ating Panginoon, hindi siya sumasagot? Ano kaya yung dahilan ng ating Panginoon? Di po ba sa mga ministry ng Lord, lagi nang sinasabi, hindi po ito ang panahon ko? May mga time na gustong batuhin ng Panginoon, bigla siyang nawawala. Biglang tumatalilis. Sabi nga, parang may sapusa. Pero hindi po, hindi pa yun ang panahon. But this time, ito na yung panahon. At walang makakapigil sa ating Panginoon. Kasi ito po yung grand plan niya. Ito yung plano niya para sa atin. Bakit daw po hindi siya na pinagtanggol ang kanyang sarili sa kabila ng maling paratang? Di ba? Mali yung mga ito yung maraming mga law sila na nilabag eh. Sariling law nila, yung arestuhin ka sa gabi, litisin, yung mga witnesses, mga false witnesses ang prinobide ng mga scribes, mga chief priests, pero hindi po nagreklamo ang ating Panginoon. Because in His heart and mind, He is willing to die on the cross
to fulfill what is written in the scriptures and to redeem us from our sins. What a selfless love, mga kapatid. Sabi nga po, hindi lamang siya willing, but He is able to save us to the uttermost. Kasi maraming tao na willing, pero walang kakayahan. Di po ba? Pero ang Lord, hindi lamang siya willing, but He is able. He is able to save us to the uttermost. Jesus saved us to the uttermost. He did it Himself. Ang sabi nga po dun sa pag-aaral, dun sa muli niyang pagbabalik, hindi po si A. Michael, hindi si Angel yung susundo sa atin, kundi ang ating Panginoon. Kung paano na siya mismo, hindi si Judas yung pinako sa krus para tayo maligtas. Ang ating Panginoon, ganun din sa muli po niyang pagbabalik. Siya mismo po yung sasalubong sa atin sa alapaap during rapture. Yes, it's a glorifying po. Glorifying yung tagpo na yon. Are we excited kapag dumating yung time na yon? Amen. Kasi yung mga sabi sa Bible sa Thessalonians at ang unang mararapture yung mga Kristiyanong namatay na. And yung maaabutan na buhay yun yung mga susunod. Di ba? Kaya po yung mga itik na yan, hayaan nyo na muna yan. So, every Friday, hayaan nyo na muna yung mga itik. Hayaan nyo na muna manginain sila mag-isa nila. Kasi pag dumating po yung Panginoon, Iwan sila. baka yung itik ang may sama. Di mo ba? Kapag gawain na dapat we are all excited. Sabi nga, huwag nating gawin na lumiban sa bawat gawain. Huwag tayong gagawa ng dahilan dahil hindi po tayo mauubusan. Ang sabi nga po, hindi natin kasi alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Meron ba dito nakakaalam? Sabi nga, even the Son of Man, hindi niya alam. Ang Ama lamang ang nakakaalam kung kailan yung kanyang pagbabalik. Para raw kung magnanakaw yung muling magpabalik ng ating Panginoon. Meron po bang nagnanakaw na, Brad, mamayang gabi diyan kami sa inyo i-ready mo na. Ibukas mo na yung mga pinto para hindi kami mahirapan. Ganon din po yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga raw po, sabi doon sa Thessalonians, gawin natin yung the best. Sa bawat oras na paglilingkod natin, halimbawa yung pag-o-offer natin ng pagmamahal, hindi mo alam, yung araw pala na yung babalik ang Panginoon, nagsungit ka. Naku, ito na pala yung pagbabalik. Kaya nga ang labi po natin gagawin sa pamamagitan ng pag-ibig. Do it for the glory of God. Gawin natin yung magagandang bagay. Kasi anytime na bumalik ang Lord, ginagawa natin yung dapat natin ginagawa for the Lord. Kasi pag hindi, sabi nga, nakakahiya naman sa Lord. Yung Bible studies, wala ka sa gawain. Nag-BS din po naman ako sa Batangalan. Nagbata shopping. Kaya nga po, kailangan gagawin natin yung the best. Para anytime na bumalik ang Lord, hindi naman nakakaya. We are worthy na humarap sa Kanya. Di ba? Yun ang gagawin natin sa piling ng ating Panginoon. Jesus dies for you, kapatid, for me, and to all of us. He offered His life freely. Kaya nga po, katulad ng ating inawit, it is amazing grace. It is amazing grace. At yun po yung binigay niya sa atin, amazing love, unconditional love. Yun po yung ibinibigay niya o binigay niya sa atin, yung agape love. Nabasa ko po ito kanina doon sa Luke 23:28. Luke 23 verse 28. Hindi ko na po naisama dyan. Kasi umiiyak yung mga kababaihan nung siya po ay naglalakad na papunto sa bundok ng Bungo o doon sa bundok ng Golgota kung saan siya ipapako. Nalulungkot sila para sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po kung ano yung sabi ng Lord? Stop weeping for me, but weep for yourselves and to your children. Kasi yung ginawa po ng Lord, He is willing na talaga'y mamatay na doon. Dahil ang kaligtasan, pag pinag-aralan natin ang Book of John, ang sabi niya doon, kailangan munang mamatay yung puno. Upang pag tumubo, ibinaon pag tumubo, dadami. At tayo po yung naging bunga sa ginawa po ng ating Panginoon. Una, nung siya ay namatay yung mga apostol, at siya yung ginamit ng Panginoon para ipalaganap ang kanyang mga salita, tayo po nakinabang sa panahon natin ngayon. At sa mga susunod na henerasyon, sila po yung makikinabang. And ganun lang po ang buhay ng isang Kristiyano. Cycle lamang talaga
ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya gawin natin yung the best when it comes sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Lalo na sa pagbabahagi ng kanyang mga salita. Na-share ko nga po doon sa mga bata kasi ako yung nagturo last Friday. Sabi ko, excited ba kayo mga ate, mga kuya? Dumating yung time na yung mga baby ni Tita Jat, baby ni Tita Maika, ni Ate Ann Chris, kayo yung magtuturo. Kasi lalaki yung mga bata, magiging dalaga na kako kayo. Lalaki na rin kayo. They are willing daw. Ganun po din sa atin. Tayo, yung nag-umpisa noon, tinuruan, dapat sa pagkakataong ito, nakakatayo na rin po tayo para magsalita at mag-share ng kanyang mabuting balita. Sa bawat isa. Kaya nga po ang tanong ng Lord sa atin ngayon, after dun sa ginawa niya para sa atin, how long and how far did we take in serving our Lord Jesus Christ? Hanggang saan na po ba yung narating natin? And to what extent are we willing to give up in serving Him? Do we take extra miles sa paglilingkod natin sa ating Panginoon? Nag-take na ba na tayo ng extra effort para sa paglilingkod natin sa ating Panginoon? Pag sinabi ba, may Bible studies na, eh, layo naman yung kapatid. Wala bang malapit? Mga kapatid, lagi po namin sinasabi, kung dito po na napaka-pampered tayo dito sa Saudi as Christians, mga kapatid, sa bagay, nandyan yung kasi nasa Muslim country tayo, pero po yung nararanasan natin, mga kapatid, every Friday, sinusundo tayo. Uuwi tayo, may maghahatid pa rin sa atin. Kung sa loob ng isang buwan, hindi natin makumpleto yung 4 na Friday. Mga kapatid, pagdating sa Pilipinas, ano kaya ang mangyayari? Kung dito sa training ground, hindi yun natin nagagawa, how much more? Pag nandun na tayo sa battleground sa Pilipinas, mga kapatid, walang susundo sa atin. Mamamasahe ka, papunta. Mamamasahe ka rin pabalik. Pagtapos po ng service, walang pagkain doon. Challenge ourselves, mga kapatid. Sa ating pong lahat. Sa ating lahat. Dito pa lamang sa training ground, ibigay na natin yung the best. Para pagdating sa battleground, meron po tayong armor. Meron tayong panglaban. At maging matagumpay na Kristiyano. We have a lot of complaints. Right? Guilty or not? Marami tayong reklamo sa trabaho natin. Minsan nga, yung sa mga mahal sa buhay natin, tanggapin na natin yung... Minsan kasi talagang ganun, na-experience ba natin, kapag malapit na yung sweldo, maraming nagtitext. Kumusta ka na? Maraming nagtitext. Di magpapadala ka. Kapag napadala ka na, yung masabi man lang kung natanggap na, hindi ka makaka-receive Para mo, mai-confirm mo man lang dun sa door-to-door o saan ka man nagpadala, mai-follow up mo. Ikaw pa tatawag, tatanungin mo, nakuha niyo na ba? Naubos na pala. Naubos na yung ipinadala. Minsan, pero sige lang. Pero, minsan nakakasakit din po ng damdamin, ano? Sa sunod, minsan, sa sunod pa, dagdagan mo naman, parang kinukulang pa rin kami. Imbes na pasasalamat, naalala niyo po yung mayroong isang video ng puro resibo. Tayo na po mga OFW, ang naisip po natin, puro resibo. Totoo. Puro resibo. Pero paano po tayo nagiging matagumpay? Diba? Ano yung nagiging driving force natin para magpatuloy, magtiis? Sabi nga po doon sa lang mga last na mga mensahe na narinig natin, sa kabila po ng hirap na nararamdaman natin dito, yung lungkot na nararamdaman natin dito, ang isipin natin may mga bibig na kumakain sa Pilipinas. May mga bibig na nakikinabang sa Pilipinas. Alam niyo po, kapag nakakatanggap tayo, yun nga, i-share ko na rin lang, nung pong na-receive ng anak ko yung kanyang mga awards, umiiyak po siyang nag-message sa akin. Daddy, yan, para lang yan. Para sa iyo yan. Yung hirap na po yun na nararanasan natin, pag ganun yung matatanggap natin, mawawala po lahat yan. O kahit wala yun, yun lang ma-provide mo sila,
ay sapat na po yan. Para tiisin natin yung hirap. Mahirap po yung nararamdaman natin dito. Nararanasan natin dito. Ba't sa tulong po ng ating Panginoon? Lahat po yun na mapapagtagumpayan natin. Alalahanin po natin lagi yung hirap na dinanas ng Lord para sa atin. And I believe ang mga mahal din natin sa buhay, yung hirap na naranasan ng aking ama, ng aking nanay na nasa ibang bansa, para yun sa akin. And hindi lamang yun, siyempre yung pananampalataya. Yung mga aral po na natutunan natin dito, every Bible studies, every messages, yun yung patuloy na i-share natin sa ating mga mahal sa buhay. Hindi po ba? Ang dami nating reklamo eh. Ang hirap, ang pagod, ano ba namang buhay ito? Hindi pa sumasahod, ubus na. Negative. Di ba? Marami tayong reklamo. Pero mga kapatid, kung ang ginagawa natin sa paglilingkod natin sa marami tayong nararanasan. Katulad po ng sinabi ko kanina, God never complains. Hindi po siya nagreklamo. Sabi nga po, nung paano kaya? Kung nung pasan-pasan ng Lord ng kanyang krus, papunta doon sa bundok ng bungo, isang tipa na lang. Yun na, doon na sa pwesto na kung saan ipapako siya, ibinagsak niya yung krus. Ayaw ko na. Pagod na ako. Ano kaya yung mangyayari? Wala tayo ngayon. Pero tinapos po ng Lord hanggang sa kanyang kamatayan. Tinanggap po niya lahat. Ganun din po naman pinapaalala ng Lord sa atin. Huwag kang mapagod. Kasi ang sabi ni Peter, sa 1 Peter, but Jesus never complains, but accomplishes His mission and plans for us. Plano po niya yan. Lagi nating tatandaan na hindi po si Satanas sa may kagawa ng kamatayan ng ating Panginoon. Siya mismo. Grand plan po niya yan. Sa 1 Peter 12 to 16, Beloved, ito po yung sinasabi ni Peter, at si mismong si Peter naranasan niya itong mga bagay na ito. Do not be surprised at the fiery ordeal among you, which comes upon you for testings. As though some strange things were happening to you. Minsan parang may mga bagay na, Lord, unfair, ba't ganito naman yung nangyayari? Naglilingkod naman ako, tapat naman ako, bakit ganito? Pero po yung testing ng Lord sa ating pananampalataya. But to the degree that you share the suffering of Christ, ang sabi po, keep on rejoicing. Ano ba yan? Suffering na, rejoicing pa rin? Pero yun po ang sinabi ng ating Panginoon. Bakit daw? So that also at the revelation of His glory, you may rejoice in exaltation. But make sure that none of you suffers as a murderer, a thief, evildoer, or troublesome meddler. But if anyone suffers as a Christian, he is not to be ashamed, but is to glorify in His name. Kung sa paglilingkod daw po natin sa ating Panginoon, nakakaranas tayo ng ganyang mga mahirap, mag-alaka. Kasi kaser tayo dun sa naranasan na hirap ng ating Panginoon. We're all guilty po sa bagay na to. Puro reklamo, kunting kibot, kunting hirap, kunting problema, ang sigaw, ang hirap, Lord. Parang gusto ko nang sumuko. But the Lord Jesus, He never complained. He finished His mission, His grand plan to suffer, to the cross, and we were the reason, mga kapatid. Tayo po yung dahilan kung bakit siya naghirap sa krus. Pasan-pasan po niya sa kanyang balikat ang kasalanan nating lahat. Remember the word of Peter through his words, if we suffer in serving the Lord, keep on rejoicing. Mga kapatid, na-insulto na po ba tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon? Na-reject na po ba tayo? Inaway? Pinahiya? Ay yung binato, pinalo at pinako. Yung pong nauna, naranasan natin, yes. One way or the other. Pero yung binato, pinalo at pinako, hindi po natin naranasan. So we will not give up in sharing His words. Kung yun pa lamang po yung nararanasan natin, ang sabi ng Lord, bago ka pa anak, ako na muna. Inaway ka pa lang, nireject ka pa lang, pinahiya ka pa lang, ako, lahat naranasan ko, anak. Yun po yung laging ipinapaalala ng Lord sa atin. May mga pagkakataon, nare-reject tayo, napapahiya, but still, we will serve the Lord. Hindi yun magiging dahilan
Kaya sa Kristiyano po, hindi na po uso yung balat sibuyas. Masabihan lang ng konti, tampo rito, tampo roon. Hindi ko po naman sinasabing dapat balat kalabaw. Yung makunat na. Ibig sabihin, dapat ko konting problema, konting bagay na hindi na pagkasunduan, hindi dapat yung magiging cause ng hiwalayan. Love ang patuloy natin ipakikita sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Be strong and take courage, sinasabi ng Lord. Bago ka pa, ako na muna ang nakaranas ng lahat ng naranasan mo. Sabi nga po, niwala sa kalingkingan ng yung dinanas ng Lord dun sa mga nararanasan natin ngayon. Sabi nga, ano lang yan? Wala pa nga. Kung i-gauge natin, wala pang 1.8 eh. Yung nararamdaman natin ng mga hirap, wala pa po. Kasi hindi tayo pinako, hindi tayo pinalo. Di ba? Ang Lord lahat eh. Hanggang kamatayan, dinanas ng Lord. Wala pa po sa kalingkingan. We will not give up in serving Him. Patuloy lang po tayo. Kasi nga, ano ba yung sabi? Hindi man tayo makatanggap ng reward. Yung paglilingkod mismo natin, reward na yan. It is more than enough. Eh, katotohanan, mayroong reward din. Noong nakaraan nga, mayroon eh, di ba? Eh, lalo na sa langit. Di ba? Yun yung ini-aim po natin na paglilingkod na gagawin natin sa ating Panginoon. Let us all take extra miles sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hakbang lang, kapatid. May humahakbang ba na patras? Eh, pagtsatsaguan sayaw, mahirap kaya nga, no? Puro pag inutugtog. Yan, reklamo nga ang nagbubuhat ng mga kabaong yan, pagtsatsahan tugtog eh. Lubog na ang araw, hindi pa nakakarating sa sementeryo. Dapat yung mga awit na pasulong, di ba? Hindi pwede rin urong sulong. Ganun sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Yung mga bagay, hakbang lang ng hakbang. Akyat lang ng akyat. Kaya nga dynamic Christian living. Buhay ng isang Kristiyanong masigla at lumalago. Yun po ang nais ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po sa ating conclusion, let us all remember what Jesus received in offering His life. Alalahanin po natin lagi yun. Yung hirap na ginawa niya para sa atin. At ito po inialay niya para sa ating lahat. And let us always remember to take extra miles in serving the Lord. Hakbang lang po tayo, mga kapatid. Mga kapatid, bago po tapusin ang message na ito, mayroon po akong video clips na inihanda. And para mas maramdaman natin yung hirap ng Lord, naanyayaan ko pong lahat na tumayo. Mga kapatid, i-ano nyo yung inyong place at idipa po ninyo yung inyong mga kamay. Iyanin nyo na lang na hindi kayo magkakabanggaan. Tingnan po natin mga kapatid yung ginawa nila sa Lord. Yan po yung pinampalo sa kanya. Yan po yung binasa natin kanina mga kapatid. Mga kapatid, ipatong po natin yung kaliwa natin pa sa kanan natin. Yes, Lord, salamat. Lord, hindi po yung ginawa mo sa amin, Lord.
Lord, patawarin mo kami kung every time sa kabila ng ginawa mo sa amin, hindi namin to kayang suklian, Lord, ng pagmamahal. Lord, puro kami reklamo. Pero ikaw, hindi ka po nagreklamo, Lord. Tinapos mo po, Panginoon, yung mission mo po, us. Lord, we are sorry, Lord. Patawad po, Panginoon, sa mga bagay na nagagawa namin, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa pag-aalay mo ng iyong buhay para sa amin. Yes, Lord, it is amazing love na ginawa mo sa amin lahat. Lord, sa nararanasan namin, Panginoon, sa kalagayan namin ngayon, ang hirap. Ito pa lamang po, hindi pa kami pinapako. Nararamdaman na namin yung hirap, pero ikaw po, Lord. Hindi mo sinabing nahirapan ka. Hindi ka nagreklamo. Pero puro kami reklamo, Lord. Lord, patawarin mo kami. Yes, Lord. Salamat. Dati kami nasa dilim, dinala mo kami sa liwanag. Dati kami bulag, pero ngayon nakakakita na kami. May binuhay mo po, Panginoon, yung spiritual namin mga mata para makita yung kadakilaan mo. Para makita yung pagmamahal na binigay mo sa amin, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat dahil ikaw yung Diyos namin, Panginoon. Ang Diyos na nagmahal, nag-alay ng iyong buhay para sa amin, Lord. Lord, let us all pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Dahil muli pinaalala mo sa amin yung iyong ginawa, Panginoon. Lord, patawarin mo kami na kung minsan nalilimutan namin na ito, Panginoon. Dapat sa bawat oras ng aming buhay, Panginoon, laging laman ang puso namin, Panginoon. Puso't isipan namin yung ginawa mo sa amin, Panginoon, ng pagliligtas. Salamat, Panginoon. Dahil hindi ka nagreklamo, Panginoon. Ngayon po sa buhay po namin, puro kami reklamo, Lord. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Ang ilagay mo sa amin, Panginoon, ay yung Kristiyano na punong-puno ng galak habang naglilingkod sa iyo, Panginoon. Yun yung ilagay mo sa puso ng bawat sa amin. Lord, katulad po ng sinabi ni Joshua, we will serve the Lord, Panginoon. As for me and my house, we will serve the Lord. Ano man po yung maranasan namin along the way sa paglilingkod namin sa iyo, hindi ito magiging dahilan upang kami huminto. Pagkos magiging challenge sa amin, Panginoon, para magpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Ang dalangin din namin at Panginoon, patuloy namin itinataas sa magkapangyarihan mong pangalan. Sa pangalan ng ayong Panginoong Jesus, lahat po ay magsabi namin. Amen.